Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Earwig and the Witch. Halina't simulan na natin. Sanggol pa lamang si Earwig nang iwan siya ng kanyang ina sa isang ampunan. Nag-iwan din ito ng sulat na nagsasaad ng kanyang pangalan at nagsasabing hinahabol siya ng 12 mangkukulam, ngunit babalik siya kapag naayos na niya ang problemang iyon. Maaaring abutin pa raw ito ng maraming taon. Hindi naniniwala sa mga mangkukulam ang mga tagapag-alaga ng ampunan na sina Thelma at Matron kaya nagpasya silang alagaan ang bata. Naisip nilang kakaiba ang pangalang Earwig kaya mas pinili nilang tawagin siyang Erica. Lumaki si Earwig bilang isang malikot at mapaglarong batang babae na laging nagdudulot ng gulo ngunit marunong ding umiwas sa kaparusahan. Isang gabi, tinipon niya ang lahat ng mga bata at nagtungo sila sa sementeryo habang nakabihis na parang mga multo. Tinakat nila ang kapitbahay na si Mr. Jenkins hanggang sa ito ay tumakbo palayo sa takot. Palihim na umalis si Earwig sa sementeryo kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Custard at umakyat sila sa bubong. Mula roon ay tanaw niya ang karagatan at mga barko, kaya napaisip siya tungkol sa buhay sa labas ng ampunan. Gayunpaman, wala pa siyang balak umalis. Masaya siya sa kanyang buhay doon at naniniwala siyang isang napakakakaibang pamilya lamang ang gugustuhing mag-ampon sa isang batang katulad niya. Kinabukasan, nagsumbong si Mr. Jenkins kay Matron tungkol sa nangyari noong gabi, kaya humingi ito ng paliwanag kay Thelma. Habang pinag-uusapan nila ang insidente, dumating si Earwig at magalang na inako ang lahat ng sisi. Nagkunwari siyang inosente at nagsinungaling na simpleng salo lamang iyon bilang pamamaalam sa isang batang malapit ng mampon. Nalinlang si Matron sa matatamis niyang salita at pinayagan siyang umalis. Ganyan palaging nakakalusot si Earwig sa gulo. Magaling siyang baluktutin ang mga salita at magpanggap na walang kasalanan. Dahil dito, marami sa ampunan ang may gusto sa kanya. Ang tanging ayaw ni Earwig sa ampunan ay kapag may mga pamilyang pumupunta upang pumili ng batang aamponan. Ayaw niyang tretuhin ang mga ulila na parang mga manika na kailangang magmukhang mabait at kaaya-aya upang mapili. Kaya tuwing may pagpili, gumagawa siya ng mga nakakatawa at kakaibang mukha upang walang mag-ampon sa kanya. Itinuro rin niya ito kay Custard. Ngunit tila malas ang araw na iyon para sa kanya. Isang nakakatakot na lalaking may mga taingang parang sungay ang pumasok sa ampunan kasama ang isang matabang babaeng sobra kong manamit. Hinarap nila ang mga batang nakahanay at pinili si Earwig. Agad siyang tumutol ngunit pinilit siya ni Matron na pumayag. Ano pa raw ba ang maaaring hilingin ng isang ulilang bata kundi ang magkaroon ng pamilya? Tutol pa rin si Earwig ngunit pumayag siya dahil balak niyang tumakas at bumalik agad. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at sumama sa kakaibang mag-asawa na nakatira ilang milya ang layo mula sa ampunan. Dumating sila sa isang karaniwang bahay sa paningin, ngunit marami pala itong itinatagong lihim. Ang pangalan ng lalaki ay Mandrake at wala itong gaanong interes kay Earwig. Ang babae naman ay si Bella Yaga, at siya ang may kagustuhang mag-ampon ng isang batang babae na tutulong sa kanyang mga gawain. Ang pinakamasama, hindi pala sila mga tao. Pareho silang mga mangkukulam. Nagbebenta si Bella ng iba't ibang masasamang mahika upang kumita ng ikabubuhay, samantalang si Mandrake ay nananatili lamang sa kanyang silid at ayaw magambala. Puno ng kalat at maruruming kagamitan ng laboratorio ni Bella ngunit wala siyang oras upang linisin ito. Kaya sa unang araw pa lamang sa kanyang bagong pamilya ay kailangan ng magtrabaho ni Earwig. Gayunman, hiniling niya kay Bella na turuan siya ng mahika kapalit ng kanyang serbisyo. Nang gabing iyon, kasabay niyang kumain si Mandrake at sinubukan niyang paamuhin ito sa pamamagitan ng matatamis na salita. Kaunti lamang ang isinagot ni Mandrake at para itong isang halimaw na nagtatago sa anyong tao. Pagkatapos, naligo si Earwig. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang pumasok si Bella sa kanyang silid. Laking gulat niya nang mawala ang pinto ng silid matapos itong mapasok ni Bella. Hindi makapaniwala si Earwig sa kanyang nakita. Nagpasya siyang siyasatin ng iba pang mga kwarto sa pasilyo. Ang una ay isang napakalaking aklatan na puno ng matatandang aklat na tila matagal nang walang bumabasa. Inasar siya ng husto ng mga makukulit na paniki roon kaya napilitan siyang tumakbo palabas. Ang ikalawang silid naman ay napakabaho. Tinakpan ni Earwig ang kanyang ilong at pumasok. Humantong ito sa isa pang abandonadong lugar na may lumang sasakyan. Nakakita siya roon ng plakang pangmusika na may nakasulat na kanyang pangalan. Kahawig ito ng cassette tape na nakita niya sa mga gamit na iniwan ng kanyang ina. Kinuha niya ang plaka at ang music player mula sa sasakyan at nagmadaling pumunta sa pangunahing pinto. Ngunit maging ang pintong iyon ay naglaho rin.
Maging ang mga bintana ng kanyang silid ay tila permanenteng nakasara kaya wala siyang paraan upang makatakas. Pakiramdam ni Earwog ay nakakulong siya sa bahay. Ito rin ang unang pagkakataon na matutulog siyang mag-isa sa isang silid. Kinabukasan, maagang ginising ni Bella ang batang babae. Nagmadali siyang pumunta sa banyo at napansin siya lamang ang gumagamit nito. Bilang tanda na kanya ito, idinikit niya ang larawan ni Custard at Matron sa salamin ng banyo. Pagkatapos ay tumakbo siya sa kusina at maingat na pinanood si Bella habang nagluluto. Nais ni Bella na matutunan agad ni Earwog ang lahat ng gawaing bahay kaya ipinasa niya rito ang maraming responsibilidad sa pagluluto at paglilinis. Habang nagsasampay si Bella sa bakuran, inutusan niya si Earwog na mangolekta ng mga dahon ng kulitis. Napansin ni Earwog ang isang tarangkahan sa malapit at sinubukan niya itong lapitan, ngunit biglang pumulupot sa kanya ang mga sanga ng halaman sa pamamagitan ng mahika. Ipinaliwanag ni Bella na lahat ng tarangkahan sa bahay ay binabantayan ng mga demonyo ni Mandrake. Nais ni Earwog na matuto pa tungkol sa mga demonyo at mahika, ngunit palaging ipinagpapaliban iyon ni Bella. Sa halip, buong araw niya itong pinagbubuhat ng mga berry, pinaggigiling ng mga ito, at pinaghuhugas ng napakaraming maruruming pinggan. Sa huli, tinanggap na lamang ni Earwog ang katotohanang hindi siya tuturuan ni Bella ng anumang mahika. At tiyak ding hindi siya tuturuan ni Mandrake kung paano kontrolin ang mga demonyo. Ang tanging mabait na nakikitungo sa kanya ay ang pasang si Thomas. Madalas itong hamihiga sa kanyang kondangan at nakikinig sila ng musika ng magkasama. Habang tumatagal, lalo niyang namimiss ang kanyang buhay sa ampunan. Kinabukasan ay mas lalo pang humirap ang kanyang kalagayan. Siya na ang responsable sa pagsasampay ng mga nilaban. Pagkatapos nito, kailangan pa niyang magtrabaho sa laboratorio ng walang pahinga. Pinabilang pa siya ni Bella ng mga butil ng asin isa-isa. Matapos ang nakakapagod na araw, sa wakas ay nakapagpahinga si Earwog sa kanyang silid. Ngunit hindi nagtagal, isang pares ng nakakatakot na mata ang biglang sumilip mula sa dingding. Biglang nagsalita si Thomas at sinabi na ang lungga ni Mandrake ay nasa kabilang panig lamang ng silid. Mas lalo itong ikinagulo ni Earwog. Paano magkakaroon ng lihim na espasyo sa pagitan ng dingding ng kanyang kwarto at ng banyo? Mas kakaiba pala ang bahay na ito kaysa sa inaakala niya. Tinanong ni Earwog kung maaari siyang turuan ni Thomas ng mahika. Bagaman hindi ito isang mangkukulam, may alam itong mahikang kailangan nila. Palihim silang pumunta sa laboratorio sa kalagitnaan ng gabi at nagsimulang maghanap sa aklat ng mga mahika. Nakakita si Thomas ng isang mahikang kayang magpawalang bisa ng anumang uri ng mahika, at iyon mismo ang kailangan nila. Kapag naprotektahan na sila, hindi na sila magagawang sakta ni Bella. Ngunit ang gayong mahika ay nangangailangan ng napakaraming sangkap at 100 hakbang. Matapos magdamag na paggawa, sa wakas ay nakumpleto ni Earwog ang lahat ng sangkap. Tinulungan siya ni Thomas sa pagbigkas ng mga mahiwagang salita, at nagsimulang kumislap ang halo. Naging parang malagkit na likido ito, at ipinahid ito ni Earwog sa katawan ni Thomas at sa sarili niya. Sa wakas ay nakatulog siya, ngunit ginising siya ni Bella makalipas lamang ang 1 oras. Umaga na pala. Kailangang maghanda ng almusal si Earwog at magtrabaho sa laboratorio na parang alipin. Pinapakuha pa siya ni Bella ng mga damo sa ilalim ng malakas na ulan at pinagsasabihan pa rin siya. Napuno na si Earwog at tumanggi na siyang magtrabaho. Sinampal siya ni Bella at inutusan siyang magpatuloy. Hindi siya tuturuan ng mahika dahil ang tanging dahilan kung bakit niya dinala si Earwog ay para may dagdag siyang katulong. Buti na lang at medyo mabait si Mandrake, at ang kanyang maliliit na demonyo ay laging nagdadala ng masarap na hapunan. Ngayon ay shepherd's pie mula sa ampunan ang kanilang pagkain. Kinabukasan, nang umalis si Bella upang maghatid ng mga potion, nagsimulang magplano si Earwog ng kanyang paghihiganti. Kung kailangan ni Bella ng dagdag na mga kamay, ibibigay niya iyon sa kanya. Natapos niya ang lahat ng hakbang ng spell para patubuin ang mga kamay sa katawan ng isang tao, ngunit kailangan niya ng hibla ng buhok ni Bella, isang bagay na hindi madaling makuha, lalo na't walang pinto ang silid nito. Habang nag-iisip siya at nakikinig sa tape, pumasok si Mandrake sa laboratorio. Hindi niya pinansin ang musika at nagdala pa ng tsaa at cookies para kay Earwog. Natuwa si Earwog at matamis siyang nagtanong kung manunulat ba ito. Tumango si Mandrake, at masaya niyang ipinakita ang interes na basahin ang gawa nito. Magaling talaga si Earwog sa pananalita at pagpapanggap. Itinago ni Earwog ang kanyang mga gamit nang bumalik si Bella. Pinarusahan siya nito dahil hindi pa niya nalilinis ang sahig at hindi rin siya pinakain ng hapunan.
Ngunit si Mandrake ay unti-unti nang naaawa kay Earwog at nag-iwan ng masarap na hapunan sa kanyang kama kasama ang kanyang libro. Patuloy pa ring iniisip ni Earwog kung paano makakapasok sa silid ni Bella. Gumamit siya ng distornilyador para gumawa ng butas sa dingding at sumilip. Nakita niya si Mandrake na masiglang tumutugtog ng piano habang naroon din ang album na may pangalang Earwog. Puno ng mga mahiwagang lumilipad na nilalang ang kanyang silid, kaya agad niyang tinakpan ang butas. Kinabukasan, naisip ni Earwog ang isang plano. Hinanap niya ang sombrero ni Bella at nahanap niya ang hibla ng buhok nito. Pagkatapos ay nagmadali siyang magluto ng almusal. Sinadya niyang sunugin ang pagkain at sinisi si Bella dahil hindi siya nito tinuturuan ng maayos. Pinagalitan ni Mandrake si Bella at inutusan ang kanyang mga demonyo na magdala pa ng pagkain. Lalong nainis si Bella kay Earwog at binigyan siya ng mas maraming trabaho. Ngunit gumamit si Earwog ng dahilan upang makabalik sa kanyang silid at tapusin ang spell. Pagbalik niya, may tumubong mga kamay na sa katawan ni Bella sa pinakakakaibang mga lugar. Tumawa ng malakas si Earwog, ngunit handa si Bella na parusahan siyang nakamamatay na bulate. Nagtago si Thomas sa ilalim ng kumot sa takot, ngunit matapang na hinintay ni Earwog ang susunod na galaw ni Bella. Biglang bumagsak ang maraming bulate mula sa kisame, ngunit hindi ito nakaapekto kay Earwog dahil sa naunang pampawalang bisa ng mahika na ginawa niya. Gayunpaman, kailangan niyang itago ang mga bulate. Wala siyang naisip na mas magandang gawin kundi ilagay ang mga ito sa butas na ginawa niya sa silid ni Mandrake. Nang makita ito ni Mandrake, nagalit siya ng husto at naging parang halimaw habang binabasag ang pader. Habang hinahanap niya si Bella, nakatakas si Earwog at pumasok sa silid ni Mandrake. Doon niya nakita ang lahat ng album na may pangalang Earwog at mga larawan ng banda. Sa pamamagitan ng mahika, nakita niya ang isang pangitain. Sina Mandrake at Bella ay dating miyembro ng isang banda kasama ang isang babaeng pula ang buhok ang kanyang ina. Hindi ito agad nakilala ni Earwog. Pagbalik ni Mandrake, sinabi niyang hindi naaabusuhin pa ni Bella si Earwog. Nagpasalamat si Earwog at tinanong siya tungkol sa banda. Sa matamis niyang pananalita, sinisi niya si Bella sa mga bulate at nagsinungaling na wala siyang alam tungkol sa lihim na silid ni Mandrake. Ipinahayag din niya ang kagustuhang maging mangkukulam at sumali sa grupo ni Mandrake, at humiling pa na makapag-aral siya. Pumayag si Mandrake na pag-isipan ang kanyang mga kahilingan. Pagkatapos, tumakbo si Earwog kay Bella at nagpanggap na humahanga sa dating drummer era nito. Sinabi niyang gusto niyang maging isang mahusay na mangkukulam tulad niya. Sa huli, napapayag ni Earwog si Bella at tinuruan siya nito ng mas maraming mahika. Lumipas ang 6 na buwan. Sa husay niya sa pananalita at pagpapanggap, nakuha ni Earwog ang kontrol sa dalawang mangkukulam. Pinagsisilbihan siya sa kama at natutupad ang lahat ng kanyang gusto. Maging ang mga demonyo ay sumusunod na rin sa kanya. Inimbitahan niya si Custard ngunit hindi ito nang ahas pumunta. Ngunit sa wakas, dumating si Custard sa Pasko kasama ang isang sorpresang ikatlong miyembro ng banda at ang kanyang ina. Ang pinakamalakas na kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang tao ay ang isang matalinong isip.